Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 3, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion is muli muna nating balikan or papyawan yung naging series natin last time para doon sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series namin last time is Essential of the Historic Faith. So, ano nga ba yung ka-importante or yung essence nung naging history natin. So, yung mga inaral natin dito sa mga Bible verse na inaral natin sa salita ng Diyos is may kinalaman niya yung unang panahon ng mga buhay ni Kristo nang pumunta siya dito para tubusin tayo sa mga kasalanan natin. Siya namatay, pinako sa krus ng mga instrument ng Diyos, yung sila Moises, sila Joshua, so David. So, malaking tulong yan para sa atin ngayong panahon ngayon. Kaya mas maganda kung inaaral natin to at binubulay-bulay rin natin sarili natin to para may matutunan tayo at magawa rin natin at malaman natin kung ano yung tama sa mali. So, yung series na talakayin natin yung araw is Intimacy with God. So, intimacy, ito yung kunyari meron kang kaibigan. Sabihin natin pamilya, kasintahan. Yung parang pag nakita nyo pa lang yung isa't isa sa inyo pero may band na kayo. Yung parang alam nyo na, nagkatingin na kayo ng kaibigan mo, ay, alam ko na gagawin na ito ha, parang meron na kang band sa sobrang tagal na relasyon nyo. So sa ating sagad, yan, meron tayong mga problema, meron tayong na-achieve. Alam na natin kung sino yung glory natin eh. Glorify natin si God na hindi natin ito magagawa kung wala ang Diyos. Kaya kailangan importante talaga yung intimacy with God na yan. Sa lahat ng bagay is kailangan kasama natin siya. Kasama natin ito sa damang buhay natin. Kahit ano pa yan, sabi ko nga, may problema, may nangyari sa'yo, may gusto ka, may nangyari sa'yo na mabuti, i-glorify natin siya. Kailangan meron tayong connection or bond sa ating Panginoon. Kaya aralin natin salita natin at bulay-bulayin natin ito. So, yung Bible verse na lang natin yung araw is 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 17. So, sabi dito, in Tagalog version, 1 Corinthians 6, 15, 16. Ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible version. Hindi ba tayo, mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo? Iyan ang dahilan kung bakit hindi talaga natin maaaring gamitin ang katawan ng bahagi ng katawan ni Kristo sa pagtalik ng babaeng bayaran. Hindi ba may pagtalik sa ganang babae naging kaisang katawan niya sapagkat sinasabi ng kasulatan, silang dalawang maging isa. At kung nakipagtayo sa Panginoon, si Kristo sa isa niya. So, ito yung salitawang tao natin is mula sa Panginoon. Mula ito, ginawa niya ito para maging representado sa katawang tao niya. So, kailangan din natin ito mabubuyan. Sinabi niya rin niya na kailangan kung may pagkatalik tayo, sino tayo sa kasintahan natin, sa asawa natin. Huwag tayo doon sa mga bayarang babae na kahit sino-sino kasi parang pamabastusin yan sa ating Panginoon, katawan ng Panginoon sa Kristo. So, para lumakang talakayan, tayo lumako sa natin kaparuhan. Intimacy is exclusive to Christ. So, yung band natin o relasyon natin is na-exclusive yung sarili natin and exclusive lang para kay Kristo. Parang meron tayo, parang kay Kristo talaga to. Hindi tayo pwede magka-intimacy or babuhin natin to sa iba na talagang or nasasobra na yung paggamit natin. Number 2, Christian belong to the body of Christ. So, tayo mga Kristiyano is naging simbolo nga tayo ng katawang tao ng Panginoon sa Kristo. Kaya kailangan huwag natin pababuyan at gawin natin kung anong ginawa niya. Number 3, longer temptations, stronger temptation. Kaya huwag tayong, yung temptation natin is kailangan pababain natin ito and huwag tayong maging kailangan magbibigyan stronger temptation dito. Sa ating application, do not expose yourself to temptation. So, huwag natin expose yourself natin sa sobrang pagka-temptation. Kailangan, may limit lang to. Kailangan alam natin kung ano tama mali. But flee from all kinds of temptation. And last one, choose your crowd wisely. So, yung mga tao na natin o yung mga kasintahan natin, sa mga tao na palibot natin, piliin din natin to. Yung crowd, yung mga paligid din sa atin. Dahil, sinusunod rin to kung paano pinili tayo ng Diyos. So, ayun lang po para sa araw ito na may natutunan tayo sa pakinig at panonood. God bless to all.